ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang isang matatag na relasyon ay nagsisimula sa dalawang tao na handang magsakripisyo para sa isa't isa. Pero minsan ang sakripisyong ito ay nauuwi sa wala. Lalo na kung sa maling tao natin ito ginawa. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamalaking sakripisyo na nagawa mo dahil sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa taong minamahal mo? Yan ang tanong sa akin ng mga kaibigan ko rate na hinding-hindi ko malilimutan. Ang naging sagot ko sa kanya ay pati buhay ko. Itataya ko para sa babaeng minamahal ko. Pinanindigan ko po ang mga sinabi kong yon hanggang sa pinagsisihan ko rin ang lahat sa bandang huli. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Efraim, 35 anyos at dating taekwondo instructor. 12 years old lamang ako noong una kong sumabak sa martial arts. Una kong inaral ang karate matapos kong i-enroll ng tatay ko sa isang training center. Sa ganong edad ay nakikipag-compete na ako ng karate sa iba't ibang lugar. Pero pagtungtong ko ng high school ay pansamantala akong tumigil sa karate matapos akong ma-injure ng sparring partner ko. Nag-focus ako sa pag-aaral, ganun pa man ay hinahanap-hanap na talaga ng katawan ko noon ang adrenaline rush na naibibigay ng martial arts sa katawan ko. Kaya naman matapos ang ilang taon ay lumipat naman ako sa taekwondo at yon ang sunod na inaral ko. Mula high school hanggang college ay ilang beses akong lumaban sa iba't ibang taekwondo competition. Yellow belter lamang ako noong nakuha ko ang first gold medal ko bilang isang atleta. Naranasan ko ring manalo dati sa palarong pambansa. Pagtanda ko ay nagpatuloy ako sa buhay ko bilang martial artist. Inaral ko rin ang Muay Thai at kickboxing. Hanggang sa naisipan kong magtayo ng sarili kong training center para sa mga gustong mag-aral ng martial arts, lalo na ang paborito kong taekwondo, Papa Dudut. Jane, nandito ka na pala. Kailan ka pa umuwi? Kararating ko lang. Akala ko mamayang madaling araw ka pa makakauwi. Kung alam ko lang na maaga ka palang matatapos sa trabaho, sana nasundo kita sa airport. Kaya ako nga sinabi na madaling araw ako makakauwi para ma-surprise kita. Siyempre, dahil bukas na ang opening ng training center mo, inayos ko na yung schedule ko beforehand para naman masamahan kita sa pagbubukas ng bagong business mo. Ang sweet naman ng girlfriend ko. Halika nga, payakap nga ako. Miss mo ko? Miss na miss. Tagal mong nawala eh. Ano pang inaantay mo? Tapusin na natin to para makauwi na tayo. Miss mo nang pala ako eh. Aba, gusto ko yan. Mukhang may iba ka pang surprise para sa akin mamaya. Kaya nga magmadali na tayo rito para masolo na natin ang isa't isa. Solo naman natin ngayon ang isa't isa. Pwede naman dito. Ba't pa tayo uuwi? Hoy, sira ulo ka. Magpapablessing ka pa rito bukas. Hala sige, tapusin na natin to para makauwi na tayo. Anong may tutulong ko? May mga nahipan ng balon dun sa may gilid. Idikit na lang natin tapos makakauwi na tayo. Tapos yung tarp pala. Kailangan pang ikabit. O sige, ako nang bahala sa balloons, ikaw na sa tarp. Okay, sige. Alam mo, nakaka-proud ka. Parang kailan lang nung pinag-uusapan natin tong plano mo na magpatayo ng sariling training center. Tapos ngayon, heto na. Nagkatotoo na. Kaya nga eh. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Parang 3 years ago lang.
Sabay pa tayong nangarap ng magandang buhay. Sino mag-aakala na ito na yun mismo? Tinatamasa na natin ngayon yung mga pangarap lang natin noon. Oo nga eh. Hindi ako makapaniwala na matutupad natin yung mga pangarap na yon. Hindi ko magagawa to kung hindi dahil sa'yo. Sa'yo ako kumukuha ng inspirasyon eh. Kaya salamat. Walang anuman. Congrats sa ating dalawa. Congrats! Marami pa tayong pangarap na haabutin na magkasama. Yun naman ang nilulook forward ko ngayon. One step at a time. Makakarating din tayo sa mga pangarap natin yan. Marami pa kaya tayong pagsasamahan. Tama. Marami pa nga kaya umaasa ko na kahit anong mangyari, walang iwanan na, sabay nating aabutin yung iba pang pangarap natin. Oo naman. Pangako yan. Gusto mo kain muna tayo sa labas pagkatapos natin dito? Nang ganitong oras? May bukas pa bang kainan ngayon? Parang wala na eh. Teka, anong oras na ba? 11 na eh. Mag-order na lang tayo tapos doon tayo sa inyo mag-celebrate. O sige, ano bang gusto mong pagkain? Ano bang pagkain ang pwede for celebration? Ano nga ba? Pansit? Ba't naman pansit? Di ba yun naman ang karaniwang handa pag nagsi-celebrate? Tuwing graduation, tuwing birthday, kapag sahod, pansit yung binibili. Hindi. Ang pansit kasi, kaya yun hinahanda para magkaroon ng mahabang buhay yung taong nagsi-celebrate. Pwede rin naman sa atin yun ah. Mahabang buhay para sa ating dalawa. Mahabang buhay para sa relasyon natin. Mahabang buhay para dito sa negosyo at trabaho natin. O di ba pasok naman? O sige na nga. Check ko kung may mabibilhan pa tayo ng pansit pero sure ako na wala na. Feeling ko fast food na lang ang open ngayon eh. Di spaghetti na lang. Ikaw talaga? Parang kang bata mag-isip ng pagkain. Yung mga pang-social naman piliin mo. Ako na magtitreat sa'yo ngayon, total deserve mo namang malibre. Ano bang pagkain ng sosyal? Wala akong maisip eh. Ikaw na lang bahala, i-surprise mo ako. Okay, sige. Papa Dudut, isa si Jane sa mga tumulong sa akin para matupad ang pangarap kong training center para sa mga kabataan. Kapareho kong lumaki sa hirap si Jane pero dahil sa pareho naming pagpupursige sa buhay, ay naging maayos naman ang takbo ng mundo namin. Isa siyang flight attendant na una kong nakilala noong nagsisimula pa lamang siyang bumangon matapos po ang sunod-sunod na problema ng pamilya nila noon. Sabay na namatay ang mga magulang ni Jane dahil sa sunog. Simula noon ay siya na ang tumayong magulang sa 4 niyang kapatid sa pagitan ng pagiging waitress. Dahil hindi sapat ang kinikita niya ay sumubok siyang mag-apply sa airlines. Maganda kasi si Jane, Papa Dudut. Matangkad at magaling makisalamuha sa mga tao kaya bagay na bagay sa kanya ang trabahong yon. Pinalad naman siyang makapasok at ngayon ay naitaguyod na niya ng maayos ang kanyang pamilya. Bilang girlfriend ko ay hindi ako pinabayaan ni Jane. Sinuportahan din niya ako sa pag-abot ng mga pangarap ko at yon ay ang makapagturo ng martial arts sa mga kabataan. Unang araw pa lamang ng training center ko ay dinagsa na kami ng mga kabataang gustong matuto ng taekwondo. Karamihan sa kanila ay mga elementary at high school students na mula pa sa may kayang pamilya. Maliban sa kanila ay may ilan din akong kinuha para matuto ng taekwondo ng libre. Isa na rito si Ken, ang kapitbahay ko at ang pinakamatanda sa mga estudyanteng tinuturuan ko. 20 years old na siya na matagal nang gustong maging taekwondo player. Pero dahil sa hirap ay hindi niya naituloy ang pangarap niyang yon. Kaya naman nung nalaman niyang nagpatayo ako ng training center ay hindi siya nagdalawang isip na sumali. Bilang tulong ay tinuruan ko siya ng walang bayad, Papa Dudut. Kuya Efraim. Ken, nandito ka pa pala. Ba't di ka pa umuwi? Mamaya na. Papahinga lang muna ako saglit bago ako umuwi. Patambay muna ako rito ah. Oo naman, walang problema. May tutulong ba ako? Tulungan na kitang magligpit. Salamat. Pakiayos na lang yung mga training pad na ginamit natin kanina. Ilagay mo dun sa may cabinet.
Punasan mo muna ng alcohol bago mo ibalik. May spray dyan, pakihanap na lang. Sige. Grabe. Ang hirap pala ng training ng taekwondo, no? Nabigla katawan ko dun Ayos ba? Marami ka pang dapat matutunan. Basic pa lang yung mga tinuro ko sa inyo. Kaya nga Hindi mo pa naituturo yung mga iba't ibang klase ng sipa, pero bugbog na agad katawan ko. Warm up pa lang natin, nakakapagod na Ganyan talaga sa martial arts. Kailangan mo mag-warm up para hindi mabigla katawan mo. Tamo, bukas mahihirapan ka na maglakad niyan. Talaga? Bakit? Kapag first time, hindi talaga maiiwasan yan. Nagamit mo kasi mga muscle sa paa mo kaya kailangan mo ng pahinga para may oras kang mag-recover. Naku, edi hindi ako makakasama niyan sa training bukas. Pwede ka pa rin namang sumama bukas. Wala tayong physical activity bukas. Wala? Anong gagawin natin? Magkakaroon tayo ng lesson. Ituturo ko sa inyo kung paano magbilang ng Korean. Korean? Bakit naman Korean? Kasi sa Korea nag-originate ang taekwondo. Kailangan nating magbigay ng pagkilala sa pinanggalingan ng martial arts na yon. Oh, sa Korea pala galing ang taekwondo? Ngayon ko lang nalaman yan Pagkatapos nun, tuturuan ko naman kayo ng basic kicks at punches. Para kapag dumating yung practical test nyo, marunong na kayo sa mga basics ng taekwondo. May practical test pa pala ang taekwondo? Oo naman. Ginagawa yon para malaman kung mapopromote na ba yung rank mo. Napapansin mo ba yung mga ginagamit nating belt kapag nagpapalit tayo ng dobok o yung uniform natin? Oo, maraming kulay yun White para sa aming baguhan. Tapos sa'yo naman black belt. Yun yung pinakamataas, di ba? Tama. Makikita mo kung anong rango ng isang taekwondo player sa gamit nilang belt. Magsisimula sa white belt tapos kapag na-promote ka, magiging yellow yung belt mo. Susundan yun ng blue, red, brown. At bago ka makakuha ng black belt, kapag hindi ka pa handa, pum belt o yung red at black na belt ang isusuot mo. Bukas ituturo ko lahat yan sa inyo. Wow! Ang dami palang rango sa taekwondo na hindi ko alam. Iyan ang magbibigay ng motivation sa mga players para pagbutihin pa ang training nila. Pero tip ko lang wala yan sa rank. Ang mahalaga ini-enjoy mo yung martial arts mismo. Nakaka-enjoy naman. Nakakapagod nga lang at masakit sa katawan pero sigurado namang masasanay din ako pagtagal. Pero matanong ko lang Kuya Efraim, paano nyo naman nakailigan ng taekwondo? Dahil yan sa tatay ko. Nung kabataan niya lagi siyang nabubuli. Hindi niya kayang protektahan sarili niya. Di siya marunong lumaban kaya di niya kayang ipagtanggol yung sarili niya. Nung nagkaanak siya, siniguro niya na matututo kami magkakapatid ng self-defense para kapag dumating yung panahon na kailangan namin ipaglaban mga sarili namin, kaya naming lumaban. Kaso sa aming magkakapatid, ako lang yung nakagusto sa martial arts kaya ako lang ang nagpatuloy sa direksyon na yon. Kaya pala. Oo nga, maganda na matuto tayo ng self-defense. Mas katatakutan tayo ng mga tao. Pero dapat wag mong gamitin ng taekwondo para makasakit ng ibang tao. Yan ang isang bagay na bawal sa larangan ng martial arts. Paano kung may mahal ka sa buhay na sinaktan ng ibang tao? Hindi ba pwedeng gamitin yung pagiging taekwondo player mo para bumawi sa mga nanakit sa mahal mo? Pwede bilang self-defense. Pero kapag ginamit mo lang ang taekwondo para maghiganti, hindi maganda yon. Hindi bawal pero hindi dapat ginagawa yon. Parte kasi ng pagiging martial artist, dapat matuto ka magpakumbaba at magkaroon ng self-control. Nasa sayo na lang yon. Pero sana naman wag tayong dumating sa ganung punto. Oo nga, pero kunwari lang naman. O sige na, tapusin na natin tong ginagawa natin para makauwi na tayo. Papa Dudut, mabilis na naging successful ang training center na ipinatayo ko. Sa tulong na rin ng mga katulad kong atleta na naging kaibigan ko na rin ay marami ang nag-enroll sa akin para magpa-train. Lalo na mga batang karaniwang lumalaban sa mga national sports competition. Kinuha rin ako bilang coach ng isang paaralan sa amin na laging suki ko sa mga international taekwondo competition. Dahil sa training center na binuo ko ay nakapagpundar ako ng maliit na coffee shop na ipinangalan ko sa girlfriend kong si Jane. Matagal na rin kasi niyang gustong magtayo ng coffee shop dahil coffee lover siya at yun ang naging regalo ko para sa kanya sa 6th anniversary namin bilang magkasintahan. Papa Dudut, wala na akong ibang mahihiling pa noon. Sobrang kontento na ako sa buhay na tinatamasa ko. Nagagawa ko ang passion ko na magturo ng martial arts, may sarili akong negosyo at bukod doon ay may masaya akong love life.
Ang kulang na lang noon ay ang magkaroon ako ng sariling pamilya na kasama si Jane. Kaya naman naisipan ko na sorpresahin siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng singsing na matagal na niyang hinahangad. Pagsapit po ng birthday niya ay nag-propose ako sa kanya, Papa Dudut. Hiningi ko ang kamay niya at lumuhod ako sa harapan niya para pakasalan ako. Sinagot niya ako, Papa Dudut, at doon mismo nagsimula ang bagong chapter ng buhay naming dalawa. Ang hindi ko lang alam ay doon na rin pala magsisimulang magbago ang buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bilang flight attendant ay hindi na bago sa akin ang malawak na social circle ni Jane, Papa Dudut. Marami siyang kakilala at marami siyang kaibigan at hindi nawawalan ng mga kaganapan sa buhay niya. Sa katunayan ay napakahirap ngang sumingit sa busy schedule nito. Ganun pa man ay nasanay na ako doon dahil parte na ng pagiging flight attendant ang maging sobrang busy. Daig pa nga namin noon ang magka-long distance relationship dahil mas marami pa siyang oras sa himpapawid kesa sa lupa. Laging malayo sa akin si Jane pero okay lang sa aming pareho yon dahil alam namin na kapalit ng pagiging malayo namin sa isa't isa ay ang pagpupursige namin para mas maayos pa ang estado ng buhay namin. Kapag naman pareho kaming hindi abala sa trabaho ay sinusulit din naman namin ni Jane ang oras na magkasama kami, Papa Dudut. Malimit lang kasing mangyari yon kaya buong araw ay wala kaming sinasayang na segundo. Sa katunayan, bago pa man kami magkitang dalawa ay nakaplano na mga gagawin namin sa araw na yon para hindi masayang ang oras naming pareho. Minsan naman kapag off ni Jane at busy ako sa trabaho ay lumalabas siya kasama ang mga kaibigan niya. Magkaiba ang buhay namin ni Jane sa labas ng relasyon namin. Simple lamang ako, Papa Dudut. Okay na ako sa pagtambay sa bahay ng mga kaibigan ko. Minsan isang bote ng brandy lang at maliit na lamesa na sinamahan pa ng karaoke sa tapat ng bahay ay masaya na kami. Pero kay Jane ay masosyal ang buhay niya kasama ang mga kaibigan niya. Lagi siyang lumalabas kasama ng mga kaibigan niya na FA din. Nagpupunta sila sa mga bar at mga kainang medyo may kamahalan. Medyo magulo man ang buhay namin noon, ang kinaganda naman ng relasyon naming dalawa ay meron kaming maayos na communication ng girlfriend ko. Ang problema nga lang simula nung nagkaroon ako ng sariling training center ay lagi na lamang akong pagod at paminsan-minsan ay hindi ko na nasasabayan ang mga gusto ni Jane, Papa Dudut. Babe, labas tayo. Ngayon na? Saan mo ba gusto pumunta? Hindi ko alam, kahit saan. Ang boring dito sa bahay. Wala man lang pwedeng pagkaabalahan. Sabi mo magpapahinga ka buong araw. Di ba pagod ka sa trabaho? Nakakabagot eh. Sa weekend na lang tayo lumabas. Rush hour na oh. Mas mababagot lang tayo sa daan kapag na-traffic tayo. Mag-suggest ka na lang kung anong magandang gawin. Seryoso, sawa na ako nakatunga nga rito. Movie marathon gusto mo? Maraming bagong labas na pelikula ngayon. Ayoko, boring din yan eh. Tsaka wala namang magandang palabas ngayon. Paulit-ulit lang din naman yung kwento. Magbasa ka na lang ng libro. Ang dami niyong libro dyan oh. Ano yan, display? Sa kapatid ko yan. Ayaw niyang may gumagalaw sa mga libro niya. Tsaka hindi naman ako mahilig magbasa. Mas nakakabagot yun kesa manood ng movie. Eh anong gusto mong gawin? Wala rin ako maisip. What if gumimik na lang tayo mamayang gabi? Gimik? Kalagitnaan ng linggo, gigimik ka? O bakit? Ano namang masama ron? May bago akong bili na dress dyan. Gusto ko siyang iraan pa sa labas. Tinatamad akong lumabas eh. Ba yan? Ikaw rin ang boring mo eh. Ayaw mong gumimik, ayaw mong mamasyal. Ang hirap talaga kapag nagkaroon ng jowang taong bahay. Ayaw man lang lumabas. Ngayon lang din kasi ang pahinga ko. Mas maganda na dito na lang tayo sa bahay.
Lagi ka na nga lang nasa labas eh. Ayaw mong dito na lang tayo sa loob? Mas intimate. Mas makakapag-bonding pa tayo. Itong ginagawa nating nakaupo lang habang nakatutok sa kanya-kanya nating cellphone, hindi talaga bonding ang tawag dito. O sige, eto na. Ibababa ko na tong cellphone ko. Nga pala naalala ko, nasabihan na ba kita tungkol sa ganap natin sa Sabado? Sabado? Hindi pa. Anong ganap yon? May pupuntahan tayong party. Ikaw yung +1 ko. Party? Saan naman? Sa BGC. Sino mga kasama natin kung sakali? Yung mga kasamahan kong FA. Kilala mo naman sila, di ba? Nako, baka ma-out of place lang ako doon. Ikaw na lang magpunta. Ayaw mong sumama? Bakit naman? Alam mo namang hindi ako mahilig magpunta sa mga party-party na yan eh. Hindi ako bagay sa mga ganyang pasosyal. Batang kali ako eh. Di ako makasabay sa mga malalaking party na lagi mong pinupuntahan. Sayang naman. Balita ko maraming imbitado ro na sikat. Mag-enjoy na lang kayo doon. Tsaka sa Sabado na rin pala yung training namin ng taekwondo. Hindi rin kita masasamahan. Sa Sabado na ba yun? Yan ba yung sinasabi mong 1 week kang titira sa school? Oo, yun nga. Kinuha akong trainer ng taekwondo team nila eh. In-house kami ng 1 linggo doon. Sayang naman. Okay lang yun. Mas may enjoy mo yung party na yun kapag wala ako doon. Ayaw mo nun? Wala ka nang kailangang problemahin pa? Mas masaya sana kung magkasama tayo. Bawi na lang ako next time. Basta wag ka lang masyado magpakalasing ha. Ako pa? Kayang-kaya ko sarili ko sa mga ganyang bagay. Sa susunod tayo naman ang lalabas kapag natapos na ako sa training. Promise mo yan ha? Oo, promise. Alam ko na kung anong pwede nating gawin ngayon. Ano? Maglaro na lang tayo ng mobile game. Naka-download pa ba yung laro sa phone mo? Hindi na-uninstall ko na yun eh. Dali, download mo ulit. Magpaparank up ako. Kailangan ko ng support player. O sige, wait lang. Papadudot isang malaking pagsisisi sa parte ko na hindi ko sinamahan si Jane noong gabing yon. Ang akala ko kasi noon ay pangkaraniwang party lamang ang pinuntahan niya. Sanay na ako sa mga pagpunta nila sa mga party at gimika ng mga kaibigan niya. Malaki ang tiwala ko na kaya na ni Jane ang sarili niya pagdating sa mga ganong bagay, Papadudot, dahil lagi naman siyang nakakauwi ng matino at safe. Pero ang ganap na yon ay hindi pala katulad ng dating pinuntahan ni Jane. Naimbitahan sila sa isang malaking birthday party kasama ang ilang ma-impluwensyang tao. Marami sa mga nakasama niya ay anak ng mga politiko at negosyante. Nang mga panahong yon ay naka-in-house ako sa isang eskwelahan dahil may 1 week training kami ng mga batang tinuturuan ko para sa paparating na athletic meet. Wala akong kaalam-alam na may pinagdadaanan na pala si Jane noong natapos ang party na pinuntahan nila. Gabi-gabi naman kaming nag-uusap noon sa message at video call at ni isa ay wala siyang binanggit na masama tungkol sa nangyaring party. Basta ang sinabi lang niya ay masaya ang pinuntahan nilang ganap. Pero noong matapos ang 1 linggong training namin sa eskwelahan ay doon ko napansing may mali. Nag-iba ang mga kilos ni Jane at lagi siyang asiwa at para bang wala sa wisyo. Hindi siya nakafocus tuwing nag-uusap kami at parang lumulutang ang utak niya. Noong usisain ko kung ano ba talaga ang nangyayari ay parang bombang bigla na lang sumabog si Jane. Papadudot, nagngingit-ngit ang galit ko noong nalaman ko kung ano ang nangyari sa girlfriend ko ng gabing yon. Pero kung akong tatanungin, mas magandang mamasyal sa Siargao kaysa Boracay. Balita ko, crowded na raw sa Boracay eh. Mas tahimik daw sa Siargao. Ano sa tingin mo? Doon na lang tayo mag-celebrate ng anniversary natin next year para mapag-ipunan natin. Uy, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ikaw bahala. Siargao na lang. Parang maganda dun eh. Ano, Siargao na? Final? Sabing ikaw na nga bahala eh. Ano ba? La, galit na galit. Okay ka lang ba? Wala ako sa mood makipagkwentuhan ngayon. Bakit naman? Masama ba pakiramdam mo? Pwede bang manahimik na lang muna tayo saglit? Sakit ang ulo ko. Halika nga rito. Kailangan mo lang ng lambing eh. Kiss na lang kita para mawala sakit ng ulo mo. Ano ba?
Efraim? Lumayo ka nga. Ang sungit naman. Payakap na. Lumayo ka sa akin! Isa! Grabe! High blood na high blood ah. May dalaw ka ba ngayon kaya ang sungit-sungit mo? Tigilan mo ako! Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo! Okay. Chill ka lang. Nilalambing lang kita eh. Mukha ba ako nangangailangan ng lambing ngayon? Efraim naman! Subukan mo naman magbasa ng sitwasyon. Hindi naman ako manghuhula para malaman kung anong problema mo ngayon eh. Pinapagaan ko lang naman ang loob mo para makapagsabi ka sa akin kung anong problema. Ano ba kasing meron? Ba't ka nagkakaganyan? Wala! Gusto ko lang ng katahimikan. Please, kahit ngayon lang. May kinalaman ba yung party na pinuntahan mo kaya ka ganyan? Anong pinagsasasabi mo dyan? Bakit biglang napunta sa party yung usapan? Simula kasi nung nanggaling ka sa party na yon, nag-iba na ugali mo eh. Lagi ka nalang galit. Ano ba kasi nangyari doon? Ayaw mo naman kasi magkwento. Wala! Lagi nalang ganyan sagot mo. Wala, okay lang ako. Wala akong problema. Pero iba naman yung kinikilos mo sa mga sinasabi mo. Ano ba talaga? Sabihin mo na sa akin yung totoo. May nangyari ba? Hindi mo na kailangan malaman kung anong nangyari sa party na yon. So may nangyari nga? Kaya ka nagkakaganyan kasi may nangyari nung gabing yon? Ano bang mahirap maintindihan sa wala ako sa mood ngayon at ayoko makipag-usap? Nabobobo ka na ba sa kakataekwondo mo kaya hindi ka na makaintindi ngayon? Jane, yung bunganga mo. Alam kong galit ka. Pero ipaliwanag mo sa akin kung bakit ka galit para maintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Ayoko makapagbitiw ka ng mga salitang pagsisisihan mo rin sa huli. Hindi mo kakayanin kapag sinabi ko sa'yo ang totoo. Subukan mo ako. Kilala kita. Mas mabuting wala ka na lang alam sa mga nangyayari. Hindi naman pwedeng ganon. Boyfriend mo ako. Kaya may karapatan akong malaman kung anong nangyayari. Wala rin naman magbabago kapag nalaman mo ang totoo eh. May magbago man o wala. Gusto ko pa rin malaman kung anong nangyari. Gusto kong malaman kung bakit ka nagkakaganyan. Pinagsamantalahan ako. Ano? Sa party na yon, pinagsamantalahan ako. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong gagawin mo sa nalaman mong impormasyon? Jane… Masaya ka na? Ha? Nalaman mo na yung sagot? Siyempre hindi. Sino magiging masaya sa nalaman ko? Kilala mo ba kung sinong gumawa sa'yo nito? Umalis ka na! Gusto ko na muna mapag-isa! Jane… Umalis ka na! Papa Dudut, hindi lang daw isa kundi 5 ang gumalaw kay Jane ang gabing yon. Ang party na tinutukoy niya ay naganap sa isang kilalang hotel at ayon sa kwento niya sa akin ay nagsimula raw siyang nakaramdam ng pagkahilo bandang alas 12 ng gabi. Nang mga panahong iyon ay saglit siyang nagpahinga at isa sa mga kwarto sa naturang hotel ay nagising na lamang siya na wala na siyang saplot at 5 kalalakihan ang mga nakapalibot sa kanya. Dahil sa parehong kalasingan at pagkahilo ay hindi na siya nakapalagpa. Ang hinala ni Jane ay may nilagay sa inumin niya kaya siya mabilis na nalasing. Papa Dudut, itago na lang po natin sa pangalang Greg ang lalaking may pakana ng lahat. Anak daw siya ng isang sikat na negosyante sa Pilipinas na malawak ang koneksyon at malaki ang impluwensya. Siya ang may birthday ng gabing yon at siya rin ang nag-invite sa grupo nila Jane. Nakilala ni Jane si Greg sa isa sa mga flight nila papunta ng Thailand at simula noon ay hindi na raw siya tinantanan nito. Walang salita na makakapag-describe sa galit na nararamdaman ko habang nagkikwento sa akin si Jane. Gusto ko sanang magsumbong sa mga pulis noon pero pinigilan ako ni Jane. Isa sa mga gumalaw sa kanya ay anak ng politiko at wala raw kaming laban sa kanila lalo na't mga salita ni Jane at salita ng mga akusado ang mangyayaring labanan. Sinabihan ko siyang magpa-medical certificate pero hindi rin siya pumayag dahil natatakot siyang kalabanin ng mga mayayamang angkan. Sobrang frustrated ako noon na ayaw man lang ni Jane na ipaglaban ang kanyang sarili. Naisip ko na kung ayaw niyang magkaroon ng hustisya sa mga nangyari sa kanya ay ako na mismo ang naglagay ng hustisya sa mga palad ko. At nangako ako sa kanyang ipaghihiganti ko siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Simula nung nalaman ko ang mga nangyari kay Jane ay hindi na ako natahimik pa, Papa Dudut. Kahit na pinakiusapan ako ni Jane na kalimutan na lamang ang mga nangyari ay hindi ko siya pinakinggan.
Naintindihan ko na natatakot siya dahil ayaw niya kong madamay ang pamilya niya pati na rin ang mga katrabaho niya. Pero hindi ako makakapayag na baliwalain na lamang ang mga nangyari. Isang krimen ang nangyari at dapat ay may managot dito. Kahit tutol ay sinubukan ko pa rin i-report sa mga pulis ang nangyari kay Jane, pero hindi daw ako pwedeng magsampa ng kaso kung hindi naman ako ang biktima. Hindi rin nakatulong na ayaw makipag-cooperate ni Jane kaya ang report na ginawa ko ay hindi pinansin ng otoridad. Kung si Jane ay mabilis na tinanggap ang mga pangyayari, ako ay hindi papadudot. Ako na mismo ang nag-isip ng paraan para makaganti sa Greg na yon. Ilang linggo kong tiniktikan na si Greg, minanmanan ko siya mula sa bahay nila hanggang sa trabaho para malaman kung ano ang routine nito at kung saan siya palaging nagpupunta. Sa halos isang buwan kong pagmamanman kay Greg ay napansin kong lagi itong nagpupunta sa isang hotel. Hindi siya dumadaan sa entrance ng hotel papadudot, sa halip ay diretso siya sa likod nito. Sa may basement parking para siguro ay hindi makaagaw ng atensyon, lalo na't iba't ibang kababaihan ang pinapasok niya sa lugar na yon. Papasok itong may kasamang babae at lalabas siyang mag-isa na lamang. Nang masigurado ko kung ano ang weekly routine ni Greg ay doon ko na po sinagawa ang plano ko para sa kanya. Ken, tapos ka na ba magbihis? Oo, tapos na. Bakit? Halika rito. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? May papakita kong picture sa'yo, sandali lang. Eto, tandaan mo yung pagmumukhang to ha. Sino naman yan? Greg ang pangalan ng lalaking to. Pupuntahan ko siya mamaya. Kung sakali man na kung may mangyari mang masama sa akin, itong lalaking to may kasalanan. Ha? Bakit? Ano bang gagawin mo? Basta, wag mo na lang alamin kung bakit. Ito ba yung sinasabi mo nung nakaraan? Yung nabanggit mo na may tao kang gustong paghigantihan? Itong Greg na to, siya ba yung tinutukoy mo? Siya nga. Gusto ko siyang bawian sa ginawa niya kay Jane. Ano ba kasing nangyari? Kinakabahan tuloy ako sa mga pinagsasasabi mo. Mas maganda na wala kang alam para hindi ka na madamay. Kahit sabihin mo na lang yung lugar. Saan mo siya kikitain? Basta Greg na anak ng mayamang negosyante. Yun lang ang kailangan mong tandaan. Huwag ka ng maraming tanong pa. Samahan na lang kaya kita. Ken, kaya kong sarili ko. Huwag mo na akong problemahin. Huwag mo nang idamay ang sarili mo rito sa gulong to. Kung ayaw mo akong idamay, bakit mo pa pinakilala sa akin yung Greg na yun? Hindi ba dapat mas maganda na wala na lang akong alam? Pasensya ka na. Ikaw lang talaga yung maaasahan ko. Ang labo mo naman eh. Si Jane, alam niya ba tong gagawin mo? Wala siyang alam rito. Gusto mo tawagan ko siya? Huwag! Huwag mo siyang tatawagan. Walang makakaalam ng gagawin kong to, naiintindihan mo ba? Baka lang kasi mapigilan ka pa niya sa gusto mong gawin. Natatakot talaga ako para sa'yo eh. Maglikpit ka na ng gamit para maisara ko na tong training center. Sandali! Hindi na ba talaga kita mapipigilan? Wala nang makakapigil sa akin. Wala nang atrasan to. Natatandaan mo pa ba yung mga sinabi mo sa akin noon? Anong sinabi ko sa'yo? Na ang martial arts ay para sa self-defense lang. Hindi dapat ito ginagamit para makapanakit ng ibang tao. Alam ko. Pero natatandaan mo rin ba kung bakit ko sinabi ang bagay na yan? May tinanong ka sa akin noon. Ano yung tinanong ko sa'yo? Na kung sinaktan ng ibang tao ang mahal mo sa buhay, pwede mo bang gamitin ang natutunan mo sa taekwondo para maghiganti? Yung tanong mo na yon, yan ang pinagdadaanan ko ngayon. At itong gagawin ko, ito ang sagot ko sa katanungan mo. Pero kuya, isipin mo kung ano yung pwedeng kainatnan ng gagawin mo ngayon. Kung ano man ang mangyari sa akin ngayon, ginusto ko to. Kapag nagmahal ka ng isang tao, gagawin mo ang lahat para sa taong yon. Kahit makapatay ka? Kahit makapatay at mapatay pa ako. Isipin mo muna ng mabuti to para wala kang pagsisiyan sa huli. Hinahayaan mo kasing galit ang nagdedesisyon para sa'yo eh. Isipin mo, kapag ba nakapaghiganti ka na, magiging maayos na ba ang lahat? Mawawala na ba ang galit na nararamdaman mo? Kapag nagawa mo na yung gusto mo, magiging masaya ka na ba? Oo. Kapag nagawa ko to,
mapapanatag na ako. Kung ganun, wala na akong magagawa pa. Mag-ingat ka. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako agad. Salamat. Ito yung susi ng training center. Ikaw na lang magsara. Mauuna na ako sa'yo. Sige, ako nang bahala rito. Salamat. Papa Dudut, inabangan ko si Greg sa hotel na lagi nitong pinupuntahan. Ilang oras akong naghintay sa likuran ng hotel para sa pagdating nito. Kalkulado ko na noon ang mga galaw ni Greg kung ano ang oras siya darating at kung ilang oras siyang mananatili sa hotel na yon. Nang natsambahan kong umalis ang guard na nagbabantay sa parking lot ng hotel, ay mabilis akong pumasok doon at pumwesto sa parte ng parking lot na hindi kuha ng CCTV. Ilang oras ako nagabang malapit sa kotse ni Greg at noong lumabas na ito na mag-isa na lamang ay doon ko siya kinompronta. Gamit ang mga natutunan ko sa martial arts ay hindi na ako nakapagpigil pa, Papa Dudut. Alam kong mali at taliwas sa layunin ng martial arts ang ginawa ko, pero para sa hustisya ay binugbog ko si Greg. Bawat galit na nararamdaman ko sa ginawa niya kay Jane ay ibinuhos ko. Lahat ng mga sipa at suntok sa katawan niya ay ginawa ko. Noong nakita ng gwardyang naka-duty ang nangyayari, agad siyang gumawa ng paraan para pigilan ako. Mabilis naman po ako nakatakas bago pa man nagsidatingan ng mga pulis. Hindi nila ako natuntun, Papa Dudut, dahil nakasuot ako ng mask ng gabing yon. Hindi rin ako umuwi ng bahay at sa ibang lugar ako nagpunta para hindi nila ako masundan kung sakali mang gumawa sila ng investigasyon dahil sa mga nangyari. Pagkatapos noon ay nagpatuloy ako sa aking daily routine. Bumalik po ako sa pagtuturo ng taekwondo na para bang walang nangyari. Pero 3 araw ang lumipas, matapos ang nangyaring pambubugbog ay galit na nagpunta sa akin si Jane. Matapos nitong malaman kung ano ang nangyari. Efraim! Efraim, nasan ka? Babe, nandito ako. Bakit? Ano yung ginawa mo? Talaga bang nasisiraan ka na ng ulo? Anong pinagsasabi mo? Ano bang ginawa ko? Alam mo kung ano yung ginawa mo? Hindi kita maintindihan. Wala akong ginagawang masama. Kay Greg! Anong ginawa mo kay Greg? Wala akong kilalang Greg. Huwag mo nga akong pinaglololo ko, Efraim. Binugbog mo siya! Paano mo naman nalaman yung balitang yan? Hindi na importante kung paano ko nalaman. Alam mo ba kung ano yung ginawa mo? Dapat lang sa kanya yon. Pasalamat siya, humihinga pa siya ngayon eh. My gosh! Kahit kailan hindi ka talaga marunong gumamit ng kukote mo, no? Mas lalo mo lang pinalala ang sitwasyon eh. Sabi ko naman sa'yo na kalimutan na natin yung nangyari. Paano ko kakalimutan yung ginawa nila sa'yo? Binastos ka, Jane. Binaboy ka nila. Anong gusto mo? Magmaang-maangan ako sa nangyari? Hindi ko alam kung paano mo natatanggap na lang basta yung nangyari sa'yo. Pero para sa akin, hindi ako mapapanatag hanggat hindi natin nakakamit ang hustisya. Hustisya? Efraim, walang hustisya pagkalaban mo, taong maimpluwensya. Alam mo ba na pinaghahanap ka na nila ngayon? Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako nakilala. Anong hindi nakilala? Tinawagan ako ni Greg. Alam niya na ikaw yung may gawa nun sa kanya. Paano naman niya nalaman? Di naman niya ako kilala. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang totoo? Bakit parang mas kinakampihan mo pa tong Greg na to? Bakit parang ako pa yung may kasalanan sa nangyari? Wala kang alam. Wala kang alam sa nangyari kaya dapat hindi ka na lang nangialam. Pwes ipaalam mo sa akin. Ano pa bang hindi ko alam? Sabihin mo sa akin, bakit ikaw pa yung galit? Ikaw na nga tong pinaghiganti ko. Dahil ayoko maghiganti ka, Efraim. Kasalanan ko yung nangyari. Walang kasalanan si Greg dito. Ha? Parang wala siyang kasalanan. Ikaw na... Pinayaran nila ako. Yung nangyari sa akin, bayad yun. Nagpunta ako sa party na yon, hindi para makiparty, kundi para ibigay ang gusto nila. Ano? Paanong binayaran? Ibig mo bang sabihin? Kailangan ko ng pera. Hindi sapat ang kinikita ko para sa problema namin sa bahay. Wala akong choice. Kailangan ko magbenta ng katawan. Problema? Anong problema? Problema saan? Nascam ang kapatid ko nung nag-apply siya para magtrabaho sa ibang bansa. Marami siyang utang na kailangan bayaran. Pero
Teka lang, bakit wala akong alam dito? Ibinibenta mo ang sarili mo sa ibang tao? Na-scam ang kapatid mo? Malaki ang pagkakautang nyo? Paano nangyari itong mga to nang hindi ko man lang nalalaman? Dahil hindi mo naman yun kailangan malaman eh. Hindi mo na problema ang pamilya ko. Jane, bakit hindi ka nagsabi sa akin? Sana natulungan kita. Mas mahal mo ang trabaho mo eh. Mas mahalaga sa'yo yung lintik na taekwondo na yan kesa sa akin. Inibitahan kita. Inaya kita sa party na yan kasi naghahanap ako ng rason para wag nang tumuloy. Kung pumayag ka lang sana na samahan ako, sa ibang party tayo nagpunta. Kaso anong ginawa mo? Mas pinili mo yung trabaho mo kaysa sa akin. Hindi ko naman alam eh. Yun nga ang point ko, wala kang alam. Hindi ko sana magagawa ang bagay na yun kung hindi ka nagsinungaling sa akin. Bakit mo sinabing na-rape ka? Kung sana noon pa lang sinabi mo ng totoo, baka natulungan pa kita. Ngayon sa akin may papasa ang sisi? Nasabi ko yun dahil tirig-tiri ako sa sarili ko. Kailangan ko ng kakampi, ng tao magko-comfort sa akin dahil unti-unting nawawala yung respeto ko sa sarili ko dahil sa ginawa ko. Ngayon dahil sa ginawa mo, pareho na tayong nasa panganib. Hinahanap na tayo ni Greg. Gagawin ko to ng paraan. Aayusin ko to. Hindi na kailangan. Makikipag-iwalay na ako sa'yo. Ha? Bakit? Babe naman, sandali lang. Huwag ka magpadalos-dalos. Pag-usapan natin to. Hindi na natin to kailangan pag-usapan. Simula ngayong araw na to, wala na tayo! Papa Dudut, nagawa ko lang naman ang bagay na yon dahil mahal ko si Jane. Pero dahil sa ginawa niyang pagsisinungaling ay nagmukha akong tanga. Naghukay ako ng sarili kong libingan nang hindi ko namamalayan. Akala ko ay isang kabayanihan ang ginawa ko para kay Jane. Hindi ko inakalang yun na palang magiging rason kung bakit masisira ang relasyon naming dalawa. Sinubukan ko siyang tawagan at habulin para maayos ang problema namin pero hindi na niya ako sinasagot pa. Hindi na siya nagpakita pang muli sa akin, Papa Dudut, dahil kailangan daw niyang magtago. Dahil sa ginawa ko ay pinaghahanap na raw siya ni Greg. Natatakot siya para sa sarili niyang buhay kaya naman naisipan niyang magpakalayo na lamang. Ilang linggo po ang lumipas ay ako naman ang tinunton nila Greg. Nalaman ni Greg na ako ang bumagbog sa kanya matapos nilang makita sa CCTV ang isang buwang pagmamanman ko sa kanya. Pasarado na ako noon sa training center ko nang bigla akong pinasok ng 4 na kalalakihan. Isa na nga doon ay si Greg. Bago pa man ako makapagsalita ay agad nila akong hinampas ng baseball bat sa balikat. Hindi na ako nakapalagpa, Papa Dudut. Binugbog nila ako hanggang sa hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Bago sila umalis ay paulit-ulit nilang hinampas ang paa at binti ko. Yun daw ang ganti ni Greg sa ginawa ko sa kanya. Huwag na raw akong magsayang pa ng oras na mag-report sa pulis dahil hawak daw niya ang hustisya. Bago mawala ng malay ay natawagan ko pa si Ken para humingi ng tulong. Pagising ko ay nasa ospital na ako at sa tindi ng natamong pinsala ng binti ko ay hindi na ako nakapaglakad pa ng maayos. Kinailangan ko pa ng saklay para masuportahan ang sarili ko sa paglalakad. Papa Dudut, dahil sa pag-ibig ay nasira ang mga pangarap ko. Natigil ako sa pagtuturo ng taekwondo dahil sa mga nangyari. Dahil hindi ko na magamit ng maayos sa mga binti ko ay nagsarado na ang tinayo kong training center. Hindi na ako nagsumbong pa sa mga pulis dahil sa mga nangyari. Tama nga si Jane na mahirap kalaban ng mga taong makapangyarihan. Hanggang ngayon ay hindi pa kami nagkikita ni Jane na siyang naging rason ng pagbagsak ko. Ganon pa man ay tahimik na po ako sa buhay ko ngayon kasama ang sarili kong pamilya. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po, Papa Dudut, at sana po ay magkaroon at nag-iwan ako ng aral sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Efraim. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.
Barangay LS 97.1